Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Chona Reyes ng CRC Batangas. Samahan niyo po ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa pang-araw-araw na programang Tinapay mula sa Langit. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matutunghayan sa Numbers 12:6-9 at pinamagatang God's Vindication of Moses. Bago tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan at dakila, nagpapasalamat po kami na muli ay makapag-aaral kami ng iyong salita. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Basahin po natin ang Numbers 12:6-9 sa Tagalog version. Sabi po dito, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moses, sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanyang aking buong sambahayang Israel. Kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lang kayo natakot magsalita laban sa kanya? Nagalit sa kanila si Yahweh at siya'y umalis. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. Bago po natin talakayin ang mga verses na binasa ko, bigyan ko muna po kayo ng short background sa mga nakaraang aralin. Nagsalita si Aaron at Miriam laban kay Moses sa kadahilanan ng selos at pride. But the real issue was the growing jealousy of Moses' position and influence. Since wala silang makitang kamalian ni Moses, the way he leads the people, they choose to criticize his wife. Moses was married to a Cushite, an Ethiopian, at marahil hindi nila ito gusto. But the issue is not his wife. Narinig ito ni Yahweh at ipinatawag niya ang tatlo, si Moses, Aaron at Miriam. At dito po tayo magsisimula ng pag-aaral. Ang Panginoon ay nagpapakita sa sino mang nais niyang piliing propeta sa pamamagitan ng panaginip at pangitain. Ngunit nagpakita siya kay Moses ng harap-harapan. Ang harap-harapan or face-to-face means closeness relationship, yung walang hadlang sa pagkakalapit. Hindi ito literal na nakita ni Moses ang Panginoon in his physical face of God. Sapagkat sinabi sa Exodus 33:32, "You cannot see my face, for no man shall see me and live." Nakita lang ni Moses ang anyo ng Panginoon. Nangusap ang Panginoon through Moses and appointed him as foremost leader of Israel and spokesman to Israel. Dahil sa pangyayaring iyon, si Aaron at Miriam ay nagsalita ng ganito, "We are spiritually gifted and God has spoken through us. So dapat may authority din kami over the congregation of Israel." Pero hindi nila naiintindihan na being spiritually gifted or being used by God ay may kapangyarihan na mamuno sa mga tao, especially to the people of God. Ang disenyo ng Panginoon sa pamumuno ay hindi company of leaders, kundi isa lang ang hahawak ng posisyon as a leader to lead His people. Makikita natin sa Biblia, sa isa lang ang leader na itinalaga ng Panginoon to lead His people like Joshua, David, Daniel, Paul, at marami pang iba. But the greatest example of leadership is our Lord Jesus, whose leadership style we are commanded to imitate. It was Moses, according to God, is faithful. His walk of righteousness and purity demonstrated over 40 years reveal his faithful heart. And he is the only one approached the holy mountain and gazed on the divine person. Ang ibang tinawag ng Panginoon ay narinig lang ang tinig at salita, ngunit nakita ni Moses ang anyo ng Panginoon. At yung salita niya ang nagpapatunay ng intimacy between God and Moses. Pinatunayan ng Panginoon na si Moses ang tapat niyang lingkod. May close communion with God at ito ang kailangan ng Panginoon. A man close to Him. Sisidla ng mga pahayag at tamang leader to lead His people. Moses was a humble man and can be trusted with such communion with God. According to Mayer's commentary, the vision of God is not given to great intellectual ability or mental gift,
but those who, as a servant, are faithful in the administration of God's household. Such are they that enjoy the face-to-face fellowship and the mouth-to-mouth speech. The author of Hebrews quoted this idea in Hebrews 3:5-6, making a contrast between Moses and Jesus. Si Moses ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos upang magpatotoo sa mga bagay na ihahayag sa mga darating na panahon. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan. Kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Sa mga huling talata, sinasabi na si Moses lang ang nakakita sa inyo ng Panginoon. Bakit hindi man lang kayo natakot na magsalita laban sa Kanya? Nagalit sa kanila ang Panginoon at siya'y umalis. May taong inilagay ang Panginoon upang mamuno at minsan natatanong natin bakit siya ang inilagay ng Panginoon? Bakit hindi ako? Tandaan natin ang Diyos ang naglalagay ng tao upang mamuno. Hindi dahil spiritually gifted siya ay pwede nang mamuno, but it is God's appointment. Si Moses ang pinili ng Panginoon at hindi si Aaron at Miriam upang mamuno ng kanyang bayan. Baka isang araw, ikaw din ang piliin ng Diyos na mamuno ng isang kongregasyon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na aming papag-aralan. Maging example nawa ang buhay ni Moses sa aming mga buhay. Patuloy din po namin itinadalangin ang aming bansa. Patuloy pong kapayapaan ang maranasan namin. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Patuloy pong subaybayan natin ang programang Tinapay Mula sa Langit. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa ganap na 5:30 ng umaga. Malaya po ninyong i-share sa ating mga kaibigan upang marami pa po ang mapagpala. Muli, magandang umaga po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. To God be the glory.